Si Engineer Lalaine Cordero, 33 anos, ay isang electrical technician na kilala dahil sa tapang niyang tumanggap ng mga trabaho sa mga lugar na halos walang ibang pumapasok. Kaya nang tawagin siya ng pamilyang Santos para ayusin ang kuryente sa lumang compound na minana nila sa Leyte, hindi na siya nagdalawang isip. Ayon sa pamilya, ang problema ay simple. Bigla-biglang namamatay ang ilaw tuwing hating gabi. Pero pagdating niya sa compound, agad niyang naramdaman na hindi simpleng electrical fault ang problema. Ang Santos compound ay malaking lote na may 4 na bahay. Ang lumang mansyon, ang guest house, ang bodega at ang maliit na bahay tagabantay. Lahat ng bintana ay may lumang kurtinang kulay kupas. Lahat ng pinto ay makapal. At bawat sulok ay parang may matang nakasilip. Pagdating pa lang niya, nagsalita si Doña Teresa, ang matriarch ng pamilya. Engineer, bago ka magsimula, may patakaran ng compound. Walang ilaw pagkatapos ng hating gabi, kahit anong mangyari. Napakunot ang noo ni Lalaine. Pero kayo mismo ang nagrereklamo na namamatay ang ilaw ng hindi oras. Huwag mong ipilit na buksan, sagot ng Donya, kung gusto mong mabuhay ng mahaba. Hindi sumagot si Lalaine. Nagsimula na siyang mag-inspeksyon. Sa unang araw, nakita niya agad ang problema. May mga kable na tila pinitas ng kamay. Hindi kinakalawang, parang pinunit. Ma'am, wika niya habang sinusuri ang breaker. Parang may umaabot sa mga kable. Hindi ito sira ng daga. Tumigil ang Donya sandali bago sumagot. Huwag mong isipin na hayop ang pumuputol niyan. Ano po? Hindi mo pa kailangang malaman. Nagpatuloy si Lalaine. Habang nag-aayos, napansin niyang may ilang pader na parang may guhit sa loob. Parang may nailipat o may kumilos sa mismong sementong pinagtayuan. Kapag idinidiin niya ang tenga sa pader, may nararamdaman siyang humahaplos na hangin sa kabilang dulo. Kahit wala namang butas, parang may silid na nakatago. Sa ikalawang araw, sinundan niya ang mga kable papasok sa ilalim ng lumang mansyon. Doon niya natagpuan ang isang lumang kwartong walang pinto, tila nakabaon sa pagitan ng 2 dingding. Naroon ang lumang fuse box, hindi ginagamit ng dekada, at sa sahig nito may mga bakat ng paa, hindi maliit, hindi malaki, kundi pahaba, parang hindi gawa ng tao. Habang tinitingnan niya ang lumang silid, may narinig siyang boses mula sa likod. Hindi dapat nakikita yan. Paglingon niya, nandoon si Elena, apo ng Donya, mga 17 anos. Bakit hindi? Tanong ni Lalaine. Dahil hindi yan ginawa para sa tao, sagot ng dalaga, at hindi yan dapat pinapailawan. Anong ibig mong sabihin? Nag-iba ang mukha ni Elena. Parang gusto niyang magsalita, pero pinipigilan niya ang sarili. Makinig ka, engineer! Kung sumindi ang ilaw dito pagkatapos ng hating gabi, may nagigising. At kapag nagising sila, hindi na sila natutulog ulit. Hindi siya sinagot ni Lalaine, pero lumamig ang likod niya. Kinagabihan, habang inaayos niya ang panel sa may bodega, biglang kumurap ang ilaw. Hindi nag-flicker, kundi parang may humawak sa mismong liwanag. At mula sa mga anino sa likod ng bodega, may nakita siyang anyo. Hindi tao, hindi hayop. Parang balingkinitang katawan na mahaba ang braso, nakasunod sa pagitan ng mga poste. Hindi gumalaw, pero alam niyang nakatingin iyon sa kanya. Lumapit si Lalaine sa breaker, nagtatangkang panatilihin ang lakas ng loob. Pero bago niya maigalaw ang switch, may malamig na hangin na dumampi sa braso niya. Parang may humawak na hindi niya nakikita. At dahan-dahang sumindi ang ilaw sa loob ng lumang kwarto na natagpuan niya kanina, kusa, kahit hindi pa niya inaayos. Isang bagay ang mali. Ang ilaw ay sumindi pagkatapos ng hating gabi, kahit bawal. At doon nagsimula ang kaguluhan. Mula sa loob ng compound, narinig niya ang mga pinto na bumubukas ng sabay-sabay.
Hindi maingay, kundi parang may naglalakad mula sa loob ng mga dingding papunta sa liwanag. Sa dulong bahagi ng mansyon, may mga aninong dahan-dahang sumusulpot mula sa sahig. Parang humihiwalay sa mga dingding na kung saan sila nakaipit ng ilang dekada. Hindi sila mabilis, hindi sila galit. Pero malinaw na ayaw nila ng ilaw. Tumakbo sila Lane papunta sa main house. Pagdating niya, sinalubong siya ng Doña Teresa. "Ano ang ginawa mo?" Halos pabulong, pero puno ng takot. "Hindi ko sinindihan ang ilaw, ma'am," sagot nila Lane. "Kusa siyang umandar." Tumigil ang Donya, nanginig ang kamay. "Kaya hindi dapat inaayos ang linya, kaya hinahayaan naming madilim." "Ano ba talaga ang nandito?" tanong nila Lane. Huminga ng malalim ang matriarch. "Ang mga ninuno namin, may sinaradong nilalang dito bago pa itayo ang compound. Isang pamilya ng mga tagabantay na hindi pinayagang makalabas. Ang liwanag ang naglalabas sa kanila. Ang dilim ang naglalagay pabalik." Napalunok sila Lane. "Ano pong kailangan gawin?" "Patayin ang ilaw bago sila makarating." Pagbalik nila Lane sa bodega, nakita niya ang pinakakakilakilabot na senyales. Ang ilaw sa lumang kwarto ay mas maliwanag na ngayon. Parang nagpapalakas habang papalapit ang mga nilalang mula sa likod ng mansyon. At sa dingding ng kwartong iyon, dahan-dahang lumilitaw ang mga mahahabang daliri, pilit na kumakapa sa labas. Hindi sila nakikita ng buo, kundi nakikita lamang kapag may ilaw. Ang mga nilalang ay hindi galit sa liwanag. Hinakit sila nito. Kinabahan siya, mabilis na bumaba sa fuse box at pinatay ang buong linya ng compound. Sa sandaling bumalik ang dilim, ang mga daliri sa dingding ay huminto. Ang mga anino ay bumalik sa kanilang mga sulok at ang compound ay naging payapa ulit. Kinabukasan, nagpasya sila Lane na i-reset lang ang pinakasimpleng ilaw, yung kailangan lang para hindi madapa ang pamilya. Pero hindi niya na tinuloy ang pag-aayos ng mga wiring. Tinanggap niya ang misteryo. Paglabas niya ng gate, lumapit si Elena sa kanya. "Salamat," sabi ng dalaga. "Para saan?" "Para hindi mo tinapos ang trabaho. Dahil kung tinapos mo yon, hindi ka sana nakalabas dito ngayong umaga." Sumulyap sila Lane sa mansyon. Sa itaas na bintana may gumagalaw na bahagyang anino. Hindi tao, hindi hayop. Isang nilalang na naghihintay lang ng liwanag para makalabas muli.